Tumanggap siya uli ng mga manliligaw. She went out dates pero hanggang doon lang. Mahirap namang pilitin ang kanyang sarili sa hindi niya gustong lalaki. Nagagalit siya sa sarili dahil hanggang sa ngayon ay si Jess pa rin ang sinisigaw ng kanyang puso. Tuloy pa rin ang pagpapadala sa kanya ng lalaki ng bulaklak. Hindi na niya pinababalik ang mga iyon. Pero hindi niya binabasa ang nilalaman ng mga cards. She would not answer his calls. Hindi rin niya akalaing ganun pala katatag ang kanyang loob. Hindi niya inaasahang magkikita ulit sila nito sa isang bar. She had a dinner date with Joey, one of her suitors. At hindi siya tumanggi nang yayain siya nito sa bar. Nagulat na lang siya nang bigla siyang lapitan ng binata. "Good evening, darling." Bati nito sa kanya habang nakaupo sila sa isang pandalawang mesa ni Joey. Nagulat ang huli sa pagbati nito sa kanya sa ganoong paraan. "Joanne, who is she?" "Ex ko." Simpleng sagot niya bago niya binalingan ang binata. "Pwede ba, Jess, leave us alone?" Base sa ikinilos at ayos nito, he was drunk. Hindi tumalima ito. Tinitigan nito si Joey. "Siya ba ang bagong ipinalit mo sa akin?" Tumayo si Joey. "Pare, ayoko ng gulo." "Ha? Bakit? Sino ba may gusto ng gulo?" "May gusto lang akong sabihin sa iyo." "Ano yun?" Tanong ni Joey. Bagya pang inilapit ng binata ang mukha nito sa lalaki bago ito nagsalita. "Gusto kong malaman mo na mahal ko ang babaeng kasama mo at walang sino man ang makakaagaw sa akin sa kanya. Akin lang siya." Nagulat siya sa sinabing iyon ng binata pero hindi siya nagpatalo sa kanyang emosyon. "Pwede ba, Jess? Huwag mong bastusin ang katid ko." "Lasing ka." "Hindi ako nang babastos. Nagsasabi lang ako ng totoo." Sabi nitong namumungay ang mga mata. Tumayo na rin siya. Hinila niya sa kamay si Joey. "Let's go, Joey." Sumunod naman agad ang lalaki sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanyang sinabi ni Jess. "Mahal na mahal kita, darling. Babawiin kita. Akin ka lang, akin ka lang." Halos pasigaw na sabi nito. Nung nasa kotse na sila ni Joey ay saka siya humingi ng paumanhin dito. "I'm sorry, Joey. Nasira ang gabi natin." "It's okay with me." Sabi nito, I think he still cares for you." Naiiling na sabi nito. "He wouldn't do such foolishness kung hindi." Napalingan siya rito. "Hindi totoo yan." "Bakit mo nasabi yon? Lalaki ako, Joanne." Hindi madali para sa isang lalaki ang magsalita ng ganoon. "Niloko ako ng taong yon. Mahilig lang talagang magdrama yon." Nadala nga ako sa matatamis na salita niya. Nakatingin tumingin ito sa kanya. "Now I know." "Know what?" "I know na kung bakit kahit kasama mo ako, ay parang wala ka pa rin sa sarili mo. Because you still care for him." "I don't." "Ayoko na sa kanya." Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. "So they say." "Joey, I like you a lot, Joanne. Alam mo yan. Pero ang gusto ko maging totoo ka sa sarili mo. Follow your heart at hindi ka ililigaw nun." Ngumiti siya. "Hindi ko na siya mahal. Gusto ko na siyang kalimutan." "If so, bakit hindi mo pa ako sinasagot?" Natigilan siya. "See? Mahal mo pa siya kaya lang nagkakaganyan ka." Hindi na siya kumibo. "I think I better give up." "Ayoko na namang masa sa wala," sabi nito. "I'm sorry, Joey. Hindi ko naman kasi pwedeng turuan ng puso ko. Ayoko namang maging unfair sa iyo." "I understand." Bagyang lumuwag ang kanyang dibdib nang maihatid siya nito sa kanila. Nang nasa kwarto na siya at nagpapahinga, ay muli niyang ibinalik sa alaalang sinabi nito kanina. Hindi nga kayang nagiging unfair siya sa iba niyang manliligaw sa kanyang ginagawa. Ginagawa lamang niyang panakipbutas ang mga ito. At muli ay naalala niya ang mga sinabi ni Jess. Hindi rin niya akalaing ibobroadcast nito sa maraming tao sa bar ang nararamdaman nito. Ang tanong niya, totoo naman kaya sa loob nito ang mga sinabi nito? Minsan na siyang niloko nito at napaniwala siya nito sa mga matatamis na salita. Hindi malayong nakapaglubid uli ito ng mga salita. Hustler na yata ito sa ganoong larangan. Paano nga ba't hanggang kailan mawawala sa kanyang sistema si Jess Montemayor?
Isang linggo nang lumipas na wala pa rin siyang naririnig anuman kay Jess. Ni hindi na tumatawag, ni nagpapadala ng bulaklak. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito isang araw sa bahay nila. Hindi na siya nakaiwas dahil pinakiusapan na rin siya ng kanyang mami na harapin na niya ito. Para matapos na ang lahat ng mga agam-agam mo. Anak, kausapin mo na siya. Pakiusap nito. Sa sala iniwan sila nito. Ano pa bang kailangan mo? Tanong niya. Nakapamaywang siya. Maupo ka muna, sabi nito. Mahirap mag-usap kapag ganyang nagmamadali ka. Aba, ang lakas ng loob mong diktahan ako ng dapat kong gawin. Binibigyan lang kita ng 5 minuto. Nagmamadali ako dahil marami akong trabaho sa supermarket. Nanatili siyang nakatayo. Bakit bang kitid ng utak mo? Ha? Ako pa mga makitid ang utak? Hindi mo kasi buksan ang isip mo at pakinggan ang mga paliwanag ko. Isa lang alam ko, niloko mo ako and that's it. Hindi kita niloko. So anong tawag mo sa ginawa mo? Ninyo ni Cheska. It was unintentional. Na-challenge lang talaga ako sa iyo nung mamit kita. Granting na sinabi kong nagpustahan kami ni Cheska. We didn't mean to hurt you. Kaya pala nagbubulungan kayo at ayaw mong tarinig sa akin na pinag-uusapan ninyo that night sa Santa Cruz. Sinabi mong sana ay walang makaalam ng pustahan ninyo. Para ano? Para magtagal mo pa akong maloko at maisahan? Umiling ito. Kahit kailan hindi ko inisip na maisahan ka. Siguro naman ay alam mo kung gaano kita ginagalang. Hindi agad siya nakasagot pero saglit lang siyang natigilan. Dahil nakukonsensya ka siguro na gawan ako ng masama. Ginagalang kita dahil mahal kita. Iyon ang totoo. Mariing sabi nito. Nakita niyang parang mangiyak-iyak na ito but she reminded herself na huwag siyang magpapadala ng basta-basta. Bagyang lumapit ito sa kanya. Believe me, I truly love you. Hinawakan ito ang kanyang balikat. Nagpumiglas siya, pilit nilalabanan ang damdaming malapit ng bumigay. Bitiwan mo ako. Your 5 minutes is up. Hindi siya binitiwan ito. Look at me straight in the eyes. May nakita siyang luha sa sulok ng mga ito. Look at me and tell me straight na hindi mo na ako mahal. Hindi na kita guguluhin kapag sinabi mo hindi mo na ako mahal. Huminga siya ng malalim. Gusto niya umiyak at sumandal na lang sa dibdib nito. Pero ang lintik na pride niya, tinalo siya. Hindi kita mahal. Hindi na kita mahal. Pinigil niyang pumiyok ang kanyang boses. He released her. Tungo-tungo ito at tumunghay uli sa kanya. Makita niyang tuluyan ng tumulong ang luha nito. Siguro nga ay nag-aaksela ako ng panahon sa panunuyo sa iya. Baka nga hindi mo ako mahal. Baka hindi mo ako minahal kahit noon pa dahil bingi ka at bulag sa mga paliwanag ko. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang bawiin ang mga sinabi niya. Hindi niya alam kung paano niya gagawin iyon. Huwag kang mag-alala, simula ngayon ay hindi na kita aabalahin pa. Hindi mo na uli ako makikita. Sabi nitong basag ng boses bago ito tuluyang tumalikod at umalis. Nang wala na ito ay saka siya napakagulhol ng iyak. Pero kahit ano pa ang gawin niyang pag-iyak ay huli na. She had said her piece. Tuluyang nawala ito sa kanya. Nagalalang nilapitan siya ng kanyang mami. Anak, mami is gone. He's really gone. Dahil nayaan mo siyang mawala. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa kayong magkaayos. Ang tanga ko, mami. Ang laki kong tanga. Hindi ko pinakinggan ang paliwanag niya at nagmatigas pa ako ngayon. Umaagos ang kanyang luha habang nagsasalita siya. Gaya ng sinabi ko, hindi pa huli ang lahat. Pwedeng ikaw ang gumawa ng paraan para magkaayos kayo. Umiling siya. Pinakawala na niya ako. That means ayaw na niya. Ano ka ba, anak? Kung mahal mo si Jess, pwede ka namang pakumbaba. Nagpatungo siya. Masyado nga yatang makitid ang kanyang utak. Dahil hindi niya nagawang umunawas ng mga bagay-bagay. Hindi na siya pumasok sa supermarket na ayaw na iyan. Pinag-isipan niyang mabuti kung paano niya kakausapin si Jess. Bandang hapon na nang pinindot niya ang cellphone number nito. Unreachable. Pinindot niya ang numero nito sa opisina. Ang sekretarya ni Jean ang sumagot. Wala po dito si Sir Jess. Nagpaalam ho siya na hindi na muna siya papasok. Ang kapatid po muna niyang Sir Noriel ang mamamahala nitong trading. Bakit daw? Sabi po niya lalayo muna siya.
Ang pagkakaalam ko'y pupunta siya sa Amerika. Kinabahan siya. Hindi na niya nagawa pang magpaalam sa sekretarya. Naibaba na niya ang telepono. Hindi na niya nag-aaksepa ng panahon. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang mami, sumakay na siya sa kotse at pumunta sa bahay ni na Jess sa Makati. Ang mami nito nadat nga niya. 2:00 ang flight niya, iha. Nito. Ilang araw na din pinag-isipan kung tutuloy siya. Kanina ay nag-atubili pa siya. Pumunta muna siya sa inyo para daw tiyaking na kung wala na talagang pag-asa na magkabalikan pa kayo. Nang bumalik siya ritong malungkot, sinabi niyang tutuloy na siya sa Amerika. Hanggang kailan ho siya roon, hindi ko alam. Ang sabi niya, hahanapin daw muna niya ang kanyang sarili. Gusto muna niyang makalimot bago siya bumalik. O baka raw hindi na. Hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Ngayon ay puno siya ng pagsisisi. Mahal na mahal ko ang anak ko, Joanne. Ngayon ko lang nakitang nagmahal siya ng labis. Kaya pati kami ng daddy niya ay nasasaktan kapag umuwi siyang lasing at wala sa sarili. Mahal na mahal ko rin po siya. Kung bakit naman kasi ang taas-taas ng pride ko. Masyado ko siyang pinahirapan. Huwag kang mag-alala. Kapag tumawag siya, sasabihin kong nagpunta ka rito. I'm sure maaayos pa rin ninyo ang lahat. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat po. Umuwi siyang baon ng pagsisisi sa kanyang puso. Gayunman ay umasa pa rin siya. Sana nga ay hindi pa huli ang lahat para sa kanila ng binata. Kung may babalik lang sana niya ang panahon, ginawa na niya. Sana ay hindi na siya nahirapan ng ganito. Sana ay hindi na siya masyadong nasaktan ang binata. Sana ay masaya pa rin silang magkasama ngayon. Sana.